Hello guys! Good evening po. Kamusta na po kayo? Nag-enjoy po ba kayo sa sisi ko? Ayan. So, pasa-pasa lang tayo dito ng live. Thank you so much, Sisi. Dahil in-invite mo ko here. Ayan. So, ayun, ulit, gano'n lang din guys. Ask me anything, kahit personal, kahit political, kahit ano guys. Kusapin nyo lang ako, sasagutin ko yan with my very best. Ayan. Ay, hello po. Good evening po. Ayan. Ayan guys. Okay. Tanong po kayo guys. Ayan, may tanong na. Sa inyo po, anong mas komportable kayo sa pagkikipag-communicate? Kung online po ba or offline? And bakit? Ayan, mas chill kasi ako kapag face-to-face communication. Kasi, alam mo yon, iba yung vibe kapag personal na kausap mo. Kasi nakikita mo agad kung sincere ba yung kausap mo or hindi. Unlike sa online, parang minsan mahirap basahin. Or parang dry, ganun. Although super convenient din ang online. Feel ko mas may connection lang din talaga kapag personal. Ayun, so wait lang guys. Ano ko lang yung electric fan ko kasi baka maingay. Ayan. Ayan, para ako lang marinig nyo. Ang kaingayan ko lang ang marinig nyo. Talaga. Ayan. Ayan, may question na naman. Sa tingin nyo, paano po naapektuhan ng social media ang mga relasyon nyo sa family, friends, and jowa? Ayan. So, syempre, malaki talaga yung impact ng social media sa relationship ko. Kunyari, with my family, kapag nasa malayo sila, syempre, mas malaki ring tulong yung posting, yung chat, para updated ka pa rin sa life nila, 'di ba? Na parang kahit nasa bahay ka lang, nag-i-scroll ka lang, tapos makita mo yung kapamilya mo sa ibang lugar na, ay, nag-celebrate pala siya ng birthday, napunta pala siya dito sa ibang lugar, mga ganun, guys. So, super helpful din. Madali lang din siya makapag-communicate, makarelate dun. Ano makarelate? Pero alam niyo yun. Basta yun. Ang hirap. Ayun. Pero, with friends, minsan feeling ko makaka-relate lahat to, na parang, kapag sa friends, may mga, syempre mas madali na makipag-online interaction, di ba? Tapos parang nawawala na yung mga hangouts. Alam niyo yun, na parang ako, as a person loving a personal conversation, wala lang, nasasad lang ako. Ayun, sa relationship naman, ayun, minsan nagiging source din ng tampuhan, saka miscommunication sa chat. Or, alam mo yun, yung hindi klaro. Guys, may tanong pala ako sa inyo, guys. Ako lang ba na kapag may nagchat-chat sa akin, parang nilalagyan ko siya ng emotions? Like, minsan binabasa ko pagalit, minsan binabasa ko palambing. Alam niyo lang, guys, parang hindi ko rin alam ang problema ko. Pero ayun. Ganon, may mga ganon ako. Like, parang pag nag-chat sa akin yung jowa ko, feeling ko pagalit siya. Like, binasa ko siya pagalit. Like, kunwari, kumain ka na. Ganon. Pero, ang gusto niya palang i-meaning dun is, kumain ka na. Ganon. Ewan ko lang. Hindi ko lang alam bakit ganon ako. Hindi ko alam kay self. Ayan, guys. Tanong pa kayo, please. Basta wag lang math. Kasi, ayun. Kasi nag-nursing ako, te. Hindi para mag-math. Pero may computation. Ay. Ayan na. May particular na meme po ba kayong favorite na malalim ang meaning sa inyo or sa lipunan? Grabe na yung lipunan. Ang lalim naman nun, be. Ano ba to? Assignment mo ba to? Hindi, pero yung favorite kong meme is yung distracted na boyfriend. Alam nyo ba yun? Ayan, wait lang, papakita ko sa inyo para makarelate kayo. This one. Yan. Ayun ang favorite kong meme. Ayun. Kasi tawag dito, nakakatawa siya. Alam mo yun? Ginagamit, tapos ang dami niyang gamit, like, mga real situation, relationship struggles. Minsan nga political manner pa diba? Parang pang universal yung context niya. Saka, talagang minsan yung mga meme na yun, may underlying messages. Alam niyo yun, yung mga ganun, na parang,
akala mo natatawa ka lang at first, pero may lalim pala siya, may bigat. So, ang talino rin ng mga nagme-meme na ganyan. Parang ako hindi ko kaya maging memer. Paano niyo po nakikita ginagamit ang mga memes bilang paraan ng pagpapahayag ng opinion sa mga relevant na issues? Ayan. So, kanina nga katulad ng sinabi ko, feeling ko talaga, memes are like a modern form of protest or opinion sharing. Minsan subtle lang, pero may impact. Like yung mga climate change meme. Parang ang funny niya at first, pero it hits you na parang may serious message. Mas madaling maintindihan ng mga tao dahil sa relatability or relatable. Pero may lalim na point. Ganon. I mean, I understand naman na hindi lahat ng tao like ma-realize yung lalim point ng mga bagay-bagay. Pero it's nice to know na may mga taong deeper mag-isip na hindi lang siya basta meme. Alam niyo yan. Naranasan niyo na po bang maniwala sa isang fake news? Paano niyo po nalaman na fake pala? Ayun guys! Oo, naalala ko. Kasi once, parang may isang fake news about COVID dati. Tapos parang legit siya kasi marami nag-share. Ganoon. Tapos nung chinek ko siya, mali pala ako. Ayun, since then, dun na, nag-fact check na ako bago ako mag-share o maniwala. Kasi dami na ring trolls, like, yung mga nag-share sila, nagda-like, tapos mga nagko-comment pa yan ng, good information, mga ganon. Ate, talagang mapapaniwala ka talaga na mga ganyan. Madami rin yan sa mga, ngayon mag-election na, ayan, marami rin yan, mga fake news na yan. Ay, nako. Ayan. Ayun, para advice ko lang para maiwasan natin yung fake news. Dapat maging conscious talaga tayo sa pag-check ng source. Alam yun, follow the trusted pages, mag-research muna bago mag-react or mag-share. Huwag din tayo mag-rely sa mga headlines. Basa-basa din ng full article para sure. Ito, maganda to. Paano nyo napapansin na nadadamay ng social media ang inyong mental health? Napapansin niyo po bang dumadami ang anxiety and stress dahil dito? Nakaka-stress naman talaga ang social media, guys. Lalo na kapag napapansin ko pag nag-scroll down ako out of habit. Talagang minsan feeling ko natotoxic na rin ako about that. Kasi hindi ko na mapigilan ang sarili ko mag-scroll. Pero yun nga, kasi parang tayo parang pag bored tayo, talagang ang una pumapasok sa isip natin, ay mag-Facebook ako, ay mag-Instagram ako, 'di ba? Pero gets ko naman, guilty rin naman ako dyan. Ayun, syempre hindi mo maiwasan na ma-feel na anxious ka rin, ganun. Kahit naman ako, na-feel ko rin yan. Lalo na kapag kunyari may nakakita ka na kunyari kaedad mo, tapos medyo may success na siya sa buhay or lifestyle, gano'n. Parang mafe-feel mo talaga na hindi ka enough. Hindi enough. Hindi, pero ayun, medyo draining talaga. Sobrang daming negative stuff online. So guys, last question na to kasi I need to sleep na. May pasok pa rin ang ating yung bukas. Ano ang mga ginagawa nyo para ma-manage ang social media usage at pangangailangan ng inyong mental health? Ayun, para ma-manage ko yung social media usage ko, nililimit ko talaga yung screen time ko. Tapos kapag nakapag-delete, minsan nakapag-delete din talaga ako ng app para mag-break. Alam niyo yun? Tapos, nag-unfollow din ako ng account na toxic or hindi helpful. Tapos, pinapalitan ko yung mga content na, pinapalitan ko siya ng sabog na, kailangan na matulog. Ayun nga. So, ina-follow ko yung mga account na hindi naman talaga helpful sa akin. Tapos, pinapalitan ko lang ng mga content na more educational and positive. Ganon. Parang, kumbaga, tinatry ko lang din na maging safe place din. Ay, hindi man safe place, pero, like, place to learn. Ayun na guys, sige na. Good night. Thank you so much. Good night guys.